Okay, hello po sa inyo mga kapatid, mga kasama at mga nakikinig po sa atin. At tutuloy lang natin 'tong Ephesians 2, ay 1 pala, 1. sorry. Okay, 1. Hindi natin nangyari eh. Pero yung maganda yung nakaraan, sir, kasi parang inexplain diyan yung predestination in a way Oo, at yung mga works din ng Trinity. So okey. actually medyo ano 'to eh, medyo theological nga eh, pero alam mo basic. Hmm, Pero kasama ito dun sa gagawin nating lesson tuwing Wednesday. So okey. talagang klase talaga siya, class type siya talaga na pwede tayong magpa-quiz. Quiz eh, no? Okey, okey, Assignment, ano. okey. Hindi talagang, kasi yung hindi, paano ba? Hindi natin masyado kasing binibigyang halaga kapag yung knowledge nung araw eh. Kasi parang, ay, knowledgeable ka lang. Di ba? Ganon. Okey, Parang hmm, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yung led ka ng Holy Spirit. hmm, Ang meaning nila nun, eh, yung naririnig mo, okey, yung meron kang gut feel, okey. discernment, Hmm, which is wala namang masama sana. hmm. However, Parang allergic sila hmm, o tayo hmm, dun sa mga theology, allergic tayo dyan eh, ah, before eh. Kasi parang ano yan eh. Ewan ko, ba't kaya, ano? siguro dun sa thinking na Hindi na marami lang kailangan yan, parang ganun. siguro sa thinking na marami namang alam pero kulang sa application. Parang ganun. Kaso nga lang, maganda sanang ipaalala na hindi tayo nag-i-smart shaming. Mm. Maganda na ipaalala na mahalaga ang karunungan o kaalaman. Kasi kung mali ang ating kaalaman, mali din yung magiging application or pagsunod na magagawa Saka natin. porket ba hindi na-a-apply nung may alam, ibig sabihin titigil ka na mag-aral? Siguro ang mas makuan is, yung malaman ba niya ang tama ay mali. Ayun. So, hindi yun mali, di ba? So, ang i-encourage natin yung mga ganun tao Gawin is niya yung ma-apply niya. Sabi nga ni Kuya Luther, tama. nagsisimba ka pa man, ganyan ginagawa mo, huwag ka nalang magsimba. Ang tamang term daw is, yung tama ng ginagawa nila, huwag mo nang patanggal sa kanila, kundi i-encourage mo sila na magawa yung bagay na hindi pa nila na apply or Oo, nagagawa. parang kunyari 'pag Mm, naggi-gym ka, ito madalas naranasan ko 'to, eh, mm, minsan na-discourage din ako diyan, eh. mm, Gi-gym kang ganyan, 'di kaganda na nung mga muscle-muscle mo, nung mm, mga katawan mo, medyo pumapayat ka na. mm. Eh, siyempre yung huli daw palang ano diyan, depende sa katawan mo, sir, eh. Yung huling papayat na parte ng katawan mo, Mm. depende. Pero karaniwan yung tiyan. Oo, yun yung pinakahuli, eh. Oo, kasi dun yung stored body fats talaga, eh. May Mm, baby fats pa nga. mm. Gym ka pa, yung tiyan mo ang laki-laki naman. Hindi kasi naiintindihan ng ibang tao yun. Ayun nga, Oo, tapos siyempre ang nagsabi nun yung hindi naman nagwo-workout, hindi oo, naman naggi-gym. oo. Kadalasan kung sino yung hindi nakaranas, sila yung Madaming madaming sinasabi. oo. Yung sabi ko nga dun sa ibang sinesharean ko, yes, tama naman na nagsisimba pero dapat kakonek noong pagsisimba yung pagbabago ng buhay. Pero yung 'Wag mo lang hahayaan, gagawing pantakip. oo, pero wag nating hayaan na ang magdikta ng pagiging Kristiyano natin is yung mga tao na hindi rin naman nagsisimba, hindi rin naman nagbabasa ng Biblia at hindi naman nananalangin. Yes, merong sakit sa sinasabi nila at merong elemento ng katotohanan, pero Mm, hindi silang standard. mm. So, kumbaga masasaktan ka ba doon sa mga tao na yun? Pwede namang masaktan ka Oo. pero yung sakit na yun, eh Para magbago, hindi oo, para ma-discourage. oo. Kaya ako naman kung nasa klase, sinasabi ko yun na ilugar nyo rin. Wala rin kayong karapatan na i-judge kung paano maging Kristiyano isang Kristiyano if in the first place, Hindi hindi niyo kayo na nagsisimba, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. So kung saan nyo nakuha yung thought na yun, saan nyo nakuha yung standard na yun? tama. So yun naman ang balik ko sa kanila. I am not saying this para I-tolerate. i-tolerate o i-normalize yung nagsisimba ka pero masama pa rin ugali mo. No, hindi yun yung point eh. Dagdagan yung pagsunod. Kumbaga, eh, 'di maganda. At least nakapagsimba ka. Malay Mm. mo kapag di ka pa nagsisimba, Mas baka masahol o pa pala. baka oo nga, oo. Ah, Kumbaga gano'n. Lagi kasing ang problema at ang normal na nangyayari kapag Kristiyano ka, lagi kang hinahanapan, oo, 'no? oo. Pero hindi natin maunawaan na yung hindi pagsisimba is equally a sin Hmm, because hindi tayo
nag-gather as Ayaw, one. ayaw mo naman ipa-apply sa'yo Oo. yung binabato mong Oo. ano, Mm. di ba? Minsan justify mo, ako kahit di ako nagsisimba, actually doon pala sa unang statement mo, mali ka na rin doon. Mm. So hindi mo siya dapat iyabang na kahit di ako nagsisimba. Tama. Kasi mali, yun naman ang pwedeng ibato sa iyo. Oo, ang ano ko doon, hindi Mm. si Jesus ang dinadaanan mo. Di ba? Oo. Sarili mo. Sarili mo lang kabutihan. Oo. Wala namang tao na maliligtas sa sarili niyang kabutihan. Mm. Because no one is good, only God is good. Tapos sabi nila, o yun naman pala si Jesus na nagsabi na no one is good, only God is good. Pero si Jesus mismo nagsabi na I am the good shepherd. Mm. So, umbaga nasa context lang ng pagbabasa. Kaya mahalaga na may theology pag-aaralan. Yeah. So, sa tuwing Wednesday, Okay. yun yung niluluto natin na talagang basic. Basic basic Christianity. Kunyari, yung unang lesson, yung pinaka 5 basic doctrines, yun yung inuna ko, sir, eh. Kung Hindi, okay yun naman lang, talaga yung una. nasa taas mo kasi yung yung Hindi. Trinity. So, pero Nasa left yun. Kung ano yung nandun ah, sa left, yun yung mauuna kasi pag ganun eh. pag ganun, Dalawa kasi hati pag nun eh. ganun, Oo. Sige. Ah. So, 5 basic doctrines. So, una doon yung Mm. salvation. Ah. So, madami tayong matututunan doon. Mm. At yung matututunan natin na yun, depende na lang kung paano mo i-apply. Nasa sa'yo yun. Mm. Kung paano mo siya i-apply. Pero mas mainam. Kung lalaki ba yung ulo mo. Pero mas mainam may mga community ka ng believers na kasama para mag-guide ka. Oo. May magbabalanse, may Mm. magre-remind sa'yo. Yun. Kaya maganda pala may doon, parang pagkatapos nung klase, parang merong, alam mo yun, gets mo? Ano yung homework? Hindi eh. Sige, concept, mag-isip na tayo kung paano natin, Kung ano yung pwede lang i-meditate at saka yung may apply for the week. tapos magpaano tayo, pa-assignment din. Siguro more on Wag na lang, more on recitation, i-encourage ganon. natin sila sa mga next step na maaari nilang gawin. Yun. Pwede. Okay. Sige. Sige. Simulan natin sa 15. Tama Hanggang ako, sir. 16. Sige. Kaya nga simula nung nabalitaan ko ang pananalig nyo sa Panginoong si Jesus at ang pagmamahal nyo sa lahat ng mga Christians, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Hindi ko kayo nakakalimutang ipag-pray. Okay. Tandaan natin, nung narinig ni San Pablo yung pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Epeso, wala siyang pwedeng gawin kundi yung magpasalamat sa Diyos sa kanila. Why? Sapagkat yung ginagawa na pagpa-participate nitong mga taga-Ephesians na to is pagpapakita na sila ay nakikiisa sa gawain ng Diyos. Again, hindi sinasabi dito na dahil meron silang faith and love is yun yung naging passes nila para ma-earn nila yung ministry. Hindi yun. Kundi yung pag-ibig at pananampalataya, yun lang yung evidence na may bilang yung kanilang participation sa Diyos. Yun yung evidence. Kumbaga kung papaanong yung mabuting gawa, hindi yun yung nagpapaligtas sa'yo. Kundi yung Bunga mabuting lang, gawa, yun yung bunga na ikaw is naligtas. Oo. Hindi the other way around. Okay. Pero thankful talaga si Paul dito. Kita mo yung mindset niya, no? Thankful siya sa Diyos dahil sa mga taong ito. Kasi nga, there is no greater joy than this, than to see your brethren or see your children in faith walking in the truth. Yun din. Lalo na kung alam mo na dati ganito siya, tapos ngayon, ganito na siya. So, nagkaroon ng transformation. May maturity sa ganun eh. Yes. Pag ganun yung pakaramdam mo. Kapag yung, magpapasaya sa'yo, edi yung sila, mag-grow. Yung mga bago natin, mag-grow. Tsaka yung magkaroon ng victory over sin. Yung lahat. Actually, hindi lang mga brethren. Tayo mismo as a person. Then, sabi dito, is yung pag-ibig nyo sa mga brethren o sa mga santo. O santo, buhay. So, kumbaga, ang pinagpapasalamat dito ni evident yun, ni Paul kay God is yung love for all the saint ng mga tao. Pansin mo, hindi yung love kay God ang ginamit niyang term dito. Ang ginamit niya is love for all the saints. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ba dapat i-celebrate yung pag-ibig sa Diyos? Hindi yun. Alam ni Paul na mahalaga yung pag-ibig sa Diyos. Pero,
yung pag-ibig kasi sa Diyos ay makikita mas madali at mas mainam pag yung evident na pag-ibig natin sa ating kapwa ay nandoon. Oo, kasi madali mo Mm. namang sabihin yun eh. Madali namang i-profess eh. Madali Na naman mahal mo si sabihin God eh. na mahal mo si God. Pero hindi naman natin mahal yung ating brethren, Kapwa. yung ating Oo, kapwa. yun yung... Kaya yun nga daw yung mahirap Mm. patunayan. Oo. Kapag yan, hindi mo mahal yung brethren mo. Oo. Tapos sabihin mo kay God. Tsaka, ang patunay na... Yun nga din. Kunyari, wala kang fellowship, di ka uma-attend. Oh, Hindi, yun nga. alam ng Diyos yun. Mali, Mahal ko si God. mali nga yung concept na yun kasi ang nagsabi lang sa'yo na tama yun, sarili mo. Pero sa totoo lang, nagkakasala ka kasi kapag dinidisregard mo yung fellowship. Defense mechanism ng tao kasi yan eh. Ang defense mechanism kasi ng tao pag nakagawa ng mali is to make himself or herself feel good. Sorry. Hindi, okay lang. Feel good. So, ibig sabihin, Feel good o kayo magtatago. o i-deceive nila yung sarili nila. So, ang point lang nito is, hindi ikaw ang mag-validate sa sarili mo. Ang mag-validate sa'yo is yung salita ng Diyos and then kung paano mo itrato yung mga kapwa mo, yung brethren mo. Yeah. Kaya sabi dito, para maipakita mo na may pakialam ka sa kapwa mo, it is important to pray for them. Intercession. Paano ba yan? Pinagpe-pray mo na yung goodwill ni God is maganap sa tao na yun by granting them mercy, repentance. Diba? Pinagpe-pray mo yung tao na yun na ma-open yung kanyang mata, tenga, puso, na manampalataya. Pinagpe-pray natin na mag-repent yung ating kakilala So yun or kaibigan. yung intercession na term na pagpe-pray siya on behalf ba? O... Yes. Pagpe-pray mo yung tao. So, if we really love them, we pray for them. Pansin mo, yung pag may kagalit ka, hindi mo magabanggitin sa prayer eh. Ang babanggitin mo sa prayer, sana po magbago na siya. Hindi natin pagpe-pray na, Lord, yung mercy mo, ibuhos mo pa rin sa Kanya. Yung kabutihan mo, ibuhos mo pa rin sa Kanya. Just yung gusto mong mangyari, no? Oo. Justice. Ngayon, kung justice ang gusto mong mangyari, every time na magpe-pray ka, So, you would expect na justice ang dapat ding ibigay sa'yo. So, kumbaga, though mahirap, let us pray for grace and mercy sa ibang mahirap. tao. Hindi naman namin sinasabing madali yan eh. Paano kung malaki talaga atraso sa'yo? Oo, napatay o mayroong na-rape, mga ganun. Napakahirap na. Kaya na-amaze din ako minsan dun sa mga napapanood kong clip eh. Yung kanyari, minurder yung ano niya. Pero nagawa pa rin magpatawad. Oo. Yung sino artista yun? Cherry Pie ba yun? Hindi ko alam. Sorry. So, ang point ko lang dun is, yung forgiveness is maibibigay mo kapag alam mo rin kung paano ka pinatawad ng Diyos. Ulitin ko, hindi ko sinasabing madali. Kasi, it took yung life ni Christ para tayo din is totally ma-forgive at ma-cleanse sa ating mga kasalanan. So, naiintindihan ko na mahirap din. Pero si Paul, hindi niya nakakaligtaan na i-mention yung mga tao sa prayer. Even sa mga sulat niya, pansinin mo, kunwari sa Corinthians, sa Rome, sa Thessalonica, Philemon, lagi niya binabanggit, minimension yung mga tao. So, yun yung lesson dyan, ano? Sana tayo din. Yun nga din yung, di ba, parang meron akong sinasabi sa inyo na pinapropose na, ano, tingin nyo? Prayer meeting. Magkaroon ng gano'n. Kahit online yung lang na gano'n. Parang, tama, yun din kasi ang kulang minsan sa church eh. Yung prayer. Hindi yung intercession, prayer na intercession. hindi yung prayer na payabangan mag-pray na pag nakahawak ng mic eh gumagaling mag-pray. Hindi yung Parang ganun. meeting talagang prayer na. Parang, brother, yan nasa table tayo. Ano ba ang pagpe-pray natin? Si ganito. Pero hindi naman yung online chismis. Ano? Kasi na, ano yun eh, tawag dito, na sa sanctify yung ano eh. Yung pagiging chismoso. Ano ba gusto mo ipag-pray at anong area? Nahuhugasan eh. Yan. In the guise of pag-pray natin si sister ganito kasi diba? Ayun. So, wag pero siguro ano lang hindi naman yan kasi sa lahat ng member. Hindi naman siguro. Though it is expected sana na bawat member nananalangin, merong prayer life. Ayun. Pero yung sinabi ko nga parang prayer meeting ng ano lang. Mga pili muna. Oo. Okay.
yung mga deacons, yung mga Oo, yung elders mga sa involved dun sa ano. ministry. Oo. Tama naman. Kung ano, tingnan natin kung paano Tignan ano. natin, sige. Kasi hindi naman ano yun, prayer yun eh. Prayer Okay. naman yun eh. Yes. Hindi naman kailangan maging ano yun eh. Formal. Saka hindi kailangan maging burden. Ah. Kasi dapat ginagawa yan eh. Ah. Gagawin lang nating quote-unquote formal na, oy, magpe-pray tayo ah. Yun ang we set ng time, may ganun. Kumbaga, isasaayos lang. Ganun. Yes. Mm-mm. Kailan ba dapat nagpe-pray? Morning, need grace and mercy ni God. Bago matulog kasi papasalamat ka. And sa lahat, bago kumain. Sa mga Muslims nga eh, mga Islam. 5 times a week. Ay, 5 times a day. Sila eh, may time eh. Kung kailan, parang may every. 5 times bago sumikat yung araw, pagsikat ng araw, sa may tanghali, sa hapon, paglubog ng araw din, parang midnight. Meron din akong natutunan na yung prayer, not necessarily kailangan sinasambit mo lang. Ito magiging parang cheesy, pero yung buhay mo rin naman, prayer yan eh. Kaya nga, yung praying without ceasing, hindi naman yan yung literal na habang naglalakad ka, naliligo ka. Habang naglalakad ka, naliligo ka, yung nagpe-pray ka na in Jesus name. Hindi naman ganun. Pag natatakot, pag may aso nakahabol sa'yo. Hindi naman ganun. Kundi conscious ka lang nakasama mo si Lord. Ayun, conscious. Ganda. Laging conscious. Kaya tama yung gagawin mo or hindi ka mandadaya kasi conscious ka nakasama mo si Lord. And that's a prayer. Lagi mong ina-acknowledge ang Diyos. Di ba? What would Jesus do? Or what have Jesus done? Pero ito kasi sinasabing prayer na to na ni Paul, it is an intercession. Yes, you pray for others. Yun. So, yun yung prayer na parang gusto kong iyan. Madalas kasi yun yung nakakatamaran eh. Yung pag-pray naman. Kasi kung magpe-pray ka, thank you Lord sa nangyari sa ngayong week. Thank you sa blessing mo. Sa'yo lang yun. Ngayon, lakipad natin yung prayer ng practical na tulong if may kakayahan naman tayong tumulong. Oo, tama yun. Yun yung prayer at work. Yun. Hindi prayer works lang. Prayer at work. Kasi parang, yun nga, yung sinabi ni Santiago, di ba? Na kung meron ka namang maibibigay, huwag mo sabihin pagpe-pray kita. Ina-religious lang na parang pinagmumukha mo lang religious eh. Oo. Kasi ayaw mo naman tumulong kahit meron ka naman maitutulong sana. Oo, yun yung pangit eh. Pagpe-pray ka, brother. Pero maganda yung prayer na. Kasi, ina-acknowledge mo na ikaw gusto mo mag-conform kay Christ. Hindi mo pinipilit si Christ na gawin yung gusto mo. Kundi, isinusurrender mo yung sarili mo sa kalooban ni Christ. Kaya nga, nakikiusap ka. Oo, sa prayer, nababago din yung heart mo dyan during prayer eh. Kasi parang minsan, teka lang, pinagpipray ka na pinipilit mo eh. Pero habang nagpipray ka, nagkaka-change of heart ka na, ay, hindi na pala. Kaya yung sinabi ko, di ba, yung natutunan ko dun sa yung asawa ni Alex, di ba? Na hindi, not we claim it, we surrender it. Yun naman talaga. Not my will, but yours be done. Nalupit. Baka abot ang pilit natin, hindi naman pala yun yung will ni God. Yun din. Kaya nga, okay lang din na, kunwari kahit nga sa plano sa buhay na if the Lord wills, gagawin natin to. Hindi yung confident ka na, next week ganito hindi. Minsan kasi kanyari pinipilit mo maganap yung mga dapat maganap. Yun, doon nagkakaroon ng burnout. Doon nagkakaroon ng frustrations. Tama. Kasi, parang inilalagay mo sa shoulder mo yung si God naman na talaga ang dapat kumilos. Yung maganda yung naging topic nung last Sunday, Kasi yung doon sa pag-aalala. Karamihan ng pag-aalala lang na isa-summarize ko lang dun sa group ko ng tatlong K. Kayamanan, kaligtasan, at kalusugan. Yung tatlo lang na yung matinding pag-aalala. Kalusugan nila o kalusugan ng mahal sa buhay nila. Kayamanan, kinapos ng pera, kailangan ng ganito. Kaligtasan na huwag ma-aksidente. Okay. Mga ganun. Ang ano naman dyan, hindi mo naman maiiwasan yung pag-aalala. Okay. Parang normal yun eh. Kunyari, biglang merong bayarin.
mag-aalala ka ng konti. Di ba? Ah. Mag-aalala. Pero ang masama, yung labis na pag-aalala Mm. na tinatawag na anxiety na nga yata yun eh. Okay. Kapag yung labis na Okay. tama ba? Di ba? Do not Cast be all anxious your... of anything, Oo, yun nga. but in everything, in prayer and supplication. Yun yung sinabi din ni C.S. Lewis, pero ibang context. Pero Okay. sa tingin ko, applicable naman. Oo. Na hindi mo mapipigilan yung ibon lumipad sa ulo mo, pero mapipigilan mo Pugad. magbugad. Okay. Yun lang naman. Normal naman yun eh. Hindi ka naman, porket Christian ka eh, ano ka, Tapos, weird. kasi natutunan ko kahapon, syempre, may mga malulungkot na bagay Teka lang, na kahapon lang pala yun. Sunday. Maka-Sunday ako, kahapon lang pala. Natutunan ko rin kahapon na may mga malulungkot na sitwasyon ng pagkakataon na totoo naman na nakaka-frustrate, totoo naman na nakakalutang, totoo naman nakakainis o nakakagalit. Pero ang isa sa na-realize ko kahapon is huwag kang magre-react agad. Hayaan mo muna mag-sink in yung ano ba yung situation Impulsive, o yung problema. Tapos, after mag-sink in sa'yo, isipin mo, ano ba yung benefit nitong bagay na to as a whole. Intindihin mo kasi baka ikaw na lang yung pumipilit na mangyari isang bagay, hindi naman na pala kalooban ng Diyos yun. May give up din eh. No? May give up ka din ginagawa. Hindi lang do not give up eh. May give up din talaga. Kumbaga, balanse kasi Biblia. Hindi ka pwede na extreme lagi na positive. Ang kailangan is hindi positive eh. Christ-like. Laging yung will ni God. If God wants you not to give up, then endure until the end. If God wants you to give up a particular thing, then give up. Hindi siya yung sa lahat ng pagkakataon puro ito. Kaya binigyan tayo ng wisdom eh, at saka ng discernment. Mamaya maaaral natin yan. Sige. Kasi verse 17. Teka lang. Ayun. Nire-request ko sa Diyos ng Panginoon nating si Jesus, ang dakilang Ama, na ibigay sa inyo ang kanyang espiritu. Siya ang nagpapatalino sa inyo at ipapakita niya sa inyo kung paano makikilala ang Diyos. Okay. So, dito, yung pagkakaroon natin ng spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, hindi ito yung para alam natin mangyari in the future, makapanghula tayo. Hindi tayo yung magpa-prophesy na sasabihin yung, ito ang mangyari. Ano pangalan nun yung nagpo-prophesy? Nostradamus ba yan? Nostradamus. Hindi may Pinoy eh. Rudy Baldi. Yeah. Pinoy ba yun? Alam ko Pinoy yun eh. Ngayon, ang point ko lang naman, hindi. Ang point ko lang naman, hindi yung panghuhula ng mangyari in the future. Kasi nakasulat na rin naman sa Bible ko na yung mga hint. In general, kung ano yung mangyari in the future eh. In the last days, the love of many will grow cold. Nangyayari na nga yun eh. Tama. Ngayon, ang point dito is hindi para ma-puff up yung ulo natin ng karunungan. Gusto kasi muna ni Paul dito na tayo ma-establish sa tamang karunungan. Kasi ayaw niya na maging idolator tayo or idolatrous na naniniwala tayo sa Diyos base lang sa tingin natin, hindi sa base sa Biblia o kung sino siya talaga. At yung mga tao... Sa tingin ko, ito ang Diyos. At yung mga tao, hindi sila aware na mali yun. Oo, kasi parang may mga kilala akong tao na ang katwiran basta wala akong ginagawang mali. Wala akong nasa tapakang tao, di ba? Ala naman sa'yo salvation eh. Ang salvation ay na kay Christ. Yeah. So, meaning to say, sana tayo maingat sa pagkakakilala sa Diyos. Huwag tayong nakukontento na kung ano lang tingin natin na kung sino yung Diyos, is yun na yung panghahawakan natin. Suriin natin. Ngayon pa na naging Kristiyano ka na talaga, mas lalo mong dapat suriin kung ano ang pagiging tunay na pagkilala sa Diyos. Kasi sabi nga sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala mo ang isang tunay na Diyos at ang kanyang si Kristo na kanyang isinugo. So, meaning to say, idolatry ang tawag sa mga paniniwalang pantungkol sa Diyos pero hindi biblical. At mali yun. Kailangan nating makita na kung sa tingin nyo walang harm yun, hindi.
malaki ang effect nun Oo. sa'yo. Kasi ang kadalasan niya sabi niya, hindi, ano tayo, kanya-kanya. Minsan nga, nagiging excuse. Respeto. O yun nga, minsan nagiging excuse yung salitang respeto or yung sabihin natin na mas mainam gumawa ng mabuti para yung katamaran natin na kilalanin yung Diyos at basahin yung Biblia, i-excuse natin. Hindi Wala dapat dyan ganun. yan. Ganun. Ngayon, sana yung nagsasabi ng wala dyan yan, sila yung masipag magbasa ng Bible, sila yung masipag mag-pray, sila yung masipag na tumulong sa kapwa. May kay. May cake kang sabihin yun. Pero kunwari, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, sa'yo pa manggagaling yun, puro kayo karunungan lang. Bago mo sabihin yun, Dapat siguraduhin mo marunong ka. muna na, yun. Oo. Kaya kahit sa mga estudyante ko, yung magsasabi ng, sa mga estudyante ko, yung nagsasabi na grades is just a number. Ang tanong ko, nakuha nyo ba muna yung pinakamataas na grade? Pag hindi, wala kayong K na sabihin yan. Yun ang mali sa society natin eh. Ang galing natin mag-cancel, pero tayo mismo, hindi pa naman natin nararating yung bagay na yun para mag-conclude tayo. Kunyari, eto si Pacquiao, sinabi niya na, alam mo yung success, hindi naman dyan sa dami ng pera eh. Pwede niya sabihin yun. Pwede niya sabihin kasi yun. naging milyonaryo na kasi Pero siya. kunyari, yung nananagrape ka lang na Oo. yung bagsak ka sa mga, mali ka ng desisyon sa Oo, buhay. tapos saan mo sasabihin yun? Hindi, wala sa, You just, kahit sabihin natin tama yung sinasabi mo, nananagrape. kaya nananargrape ka, kahit na tama yung sinabi mo, ang problema, wala kang K na sabihin Saka yun. bakit mo yung sinasabi? Di ba? Kasi hindi mo naabot. Oo, kasi yun. hindi mo naabot. Siya, masasabi niya yun. Kunyari, pag pogi, saka maganda, wala sa itsura. Diba? Nasa ugali. May K. May K yun Pwede, sabihin. Pero kung natin magsasabi nun, pangit. Kasi parang mananargrape ka lang na gano'n. Ako sinasabi ko to sa personal development subject namin na na kung sa standard ng tao, objectively ay hindi tayo physically attractive, tandaan natin na hindi lang physical ang aspeto ng buhay ng tao. Pwedeng, may factor yun, oo. Sabi Hindi ko, natin- meron pang oo. 7 aspetong natitira yung sa intellectual, sa emotional, sa sensual, contextual, interactional, nutritional, at saka sa spiritual. O dito ka bumawi. Ngayon, totally ba na yung itsura mo, mukha kang paa? Hindi naman siguro, di ba? So, pwede ka naman siguro mag-ayos. At Pwede ka naman maligo. At saka may technology na ngayon. Oo. Madami na mga pampagandang pinagpapapahid na hindi nung araw, nung panahon tsaka- natin. tsaka- Gaw-gaw lang. Tsaka malinis ka naman siguro sa katawan. So, hindi naman siguro entirely na, na X na ganun. Na-improve naman na yan ngayon. Pwede ka naman maging presentable. Oo. Yun. So, kumbaga, sa mga area na sa tingin mo hindi ka objectively okay sa mata ng tao, tandaan mo na marami pang aspeto. Then, tsaka ko lang idudugtong yung sinabi na our identity is in Christ. Yun pa rin yung pinakamahalaga. Hindi ko inuna agad yung our identity is in Christ. Hindi. Pinakikita ko yung reality na may mga area na talagang kailangan mo improve. May mga area talaga na hindi tayo nabiyayaan ng though we are fearfully and wonderfully made, kailangan ko pa ring sabihin na sa objective ng tao, sa tingin ng tao, hindi yan yung standard nila. Kailangan mo pa rin tanggapin yun. Pero hindi mo kailangang i-please yung mga tao dun sa standard na yun. So for example, tayo addict tayo sa pampaputi bilang mga Pilipino. Pero yung mga Western naman, gusto nung parang kayo manggiyo o Indio mindset balat. O yun nga, sabi ko sa mga estudyante ko, kung tutusin, hindi naman sa pagiging racist, kung titignan nyo lang, di ba kahit kako sa mga niluluto, yung maputla, hindi pa ganun luto. O yung sobrang itim naman, nasunog. O, hindi ko naman sasabing ganun ang maging mindset natin. Maging appreciative tayo sa kung ano yung ibinigay sa atin. Pero bakit ba ganun? Actually, preference yan Preference naman talaga Pero kasi. sa tingin ko, mindset ng Pinoy kasi, na nung panahon na sinakop tayo, mga mistisas. Di ba ganun? Pag mapuputi, iba. Preference kasi yan. Yung preference kasi, dalawa yan It can be environmental or it could be genetic. Pwedeng, yung genetic normally 10% lang Ako naman sa yan. akin, sa mata ko, mas gusto ko yung kayo manggi
Hmm, Kaya kunyari sa babae, hmm, kaya nga si Che hindi naman maputi, kasi mm, attracted ako sa kayumanggi talaga, eh. hmm. Tas Yun ang ko talaga, preference ko. tas meron pa yung 'pag sobrang puti ng lalaki nakaka-disturb. Oo, Oo, 'di kasi naaano kasi may sila. mga estudyante ko, lalaki, pero parang naano sila sa balat nila, ang itim daw nila. Sabi ko, Pero maputi sila. hindi maitim May sila, pero yung itim naman nila ay parang normal lang normal na lang. kayumanggi. Sabi ko, tayo is mga Pilipino, okey? Ayun yung mga Hindi, ibig sabihin, ang lahi natin ay sa Negrito, Indones, tsaka Malay. mm, Ang kulay natin is gano'n. mm, Yun mm. talaga. So, tayo yung talagang Pilipino. Ibig sabihin, tayo talaga yung mukhang Pilipino. Mm. Yung dinideserve natin is yung Siguro dahil hmm. na rin yan, social media din, Hindi lang naman, pati yung mga ano, artista mental natin. colonialism, Oo. yung na-adapt natin yung isip ng mga sumakop sa atin. So, parang yun yung inano nating standard. Eh, hindi naman kailangan. Pero, not to the extent naman na Filipino pride. Maya't maya na lang, Filipino pride. May nanalo lang na taga-US, sasabihin, 1/4 nung lahi niyan ay Pilipino. Yun Filipino nga. pride. Kaya madali naman tayong utuin. So, baga, both extreme, Sobrang patriotic, wala nga ako nakita na, ay, 1/4 niyan ay Amerikano. Wala lang, American pride. Wala namang ganun. Alangan, parang Pinoy lang, Parang pinakikita kayo natin na uhaw tayo sa gano'n. Tsaka, No, ano, kagaganon. doon nasakop tayo, no? Para bang, pinakikita natin na lagi tayong ina-underdog kahit hindi naman na. Yung, alam mo yung feeling na para bang laging binibiktima tayo kahit na hindi naman na tayo supposedly biktima. Yes, siguro noon, naging biktima tayo ng mga dayuhan sa kanilang pang-aabuso, pero hindi na ngayon eh. So, kumbaga, kailangan nating magrepent o lumaya sa ganung Oo, kaisipan. kasi parang kapag may nag-e-excel na Pinoy, parang, one of a kind. Di ba parang laging ganun eh. Oo. Pero kapag American, normal. Pag Kaya nga, ibang lahi, normal lang. kaya dapat alisin yung ganong mentality. Eh, parang uhaw tayo sa appreciation, uhaw tayo sa papuri, uhaw tayo sa acknowledgement. Though dumating ako sa ganong point before. Kaso nga lang, pag nakuha mo na yun, alan eh. Kunwari, nakuha mo na lahat, will it make you happier? Hindi rin naman eh. Hindi. Parang actually, mararamdaman mo Yun pa, nga, nakakapagod. at least may cake kang sabihin, narating mo eh. Eh, Kunyari si Solomon, di ba? yun nga yung sinasabi ko dun sa iba. Na kunwari, bago kayo mang-judge ng kapwa, ay ng Kristiyanong nagsisimba, nag-aaral ng Biblia, kayo muna, magsimba din kayo, basa muna kayo ng Biblia, apply nyo rin muna, then, tsaka mo sabihin. Ngayon, kung dun pa lang sa basic na yun, hindi mo na ginagawa, ba't ka pakikinggan? Eh, ikaw nga, hindi ka naging maganda. Bulusot lang. So, kumbaga, dito pa lang, dapat hindi natin din ninormalize na wag nang gawin yung tamang bagay na ginagawa nung tao na yon kasi hindi naman niya nagagawa ito. Mali. Kasi nadi-discourage pa natin siya na gawin yung tama, na i-encourage pa natin siya na magawa yung mali. Okay. So, bilang katuloy, sabi dito, mahalaga na kilala natin at tama yung kaalaman natin sa Diyos. Kasi idolatry na magkaroon tayo ng pagkakakilala sa hindi naman tamang nature at attribute at characteristic ng Diyos. Mahalaga din na aralin din natin yung pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pag-aaral kay Kristo. Hindi pwede na ang gagamitin natin na pag-aaral sa tao is kung ano lang din yung sinulat ng ibang tao. Kaya kung mapapansin mo, kaya nagkakaroon ng atheism or agnosticism because ang laki ng kumpiyansa natin at saka paniniwala sa mga sinulat ng mga tao lang din naman. Nakakuha mo? Pero ayaw nating aralin yung filosofiya nung pinakadakilang nagkatawang tao dito sa mundo. So kung ikaw, dun ka mananampalataya o maniniwala sa mga o kaya philosophy or psychology or whatever. Actually, na yun yan, nag-aaral nga kami ng psychology, di ba? Tapos,
ang daming mga theory sa O, personality. di ba? Kapag ang katawan mo daw pabilog, ano Oh. ka, mabait. Pero Kapag lagi nating muscular, tandaan na theory yun. tapos yung ulo mo kapag ganito, ganito, ganyan. Mm. Tapos ako naman, iniisip Mm. ko, sabi ko sa kaklase ko, iba pala nung araw ka ako, no? Mm. Pili mo, mag-iimbento ka lang ng mga ganyan-ganyan. Pag-aaralan mo na, Mm. several years from now, Oo. mag-iimbento ka lang eh. So, tama naman Theory. na ang sukatan ng pag-aaral ng tao is tao din. Mm. Kaya nga lang, sabi nga ni Spurgeon, hindi siya nag-oppose sa idea na yun. Pero diba, bilang Christian, para masukat mo at makilala mo yung isang Kristiyano, dapat aralin mo kung sino si Kristo. Tama yun. Yun. So, ito yung point. Di ba, maraming mga ganyan theory. Bakit ba nai-insecure yung mga Christian sa mga ganong principle or sa mga ganong theory or sa mga ganong study? Hindi naman pang ganon yung principle na hahawakan natin. Mm-mm. Though they may have the element of truth, but it is not the truth na Mm. magseset sa atin ng free. Hindi yun yung Kunwari magpapalaya kay sa atin. Maslow, ikaw ano ka doon? Kunwari sa Maslow's hierarchy of Mm. needs, totoo naman na kailangan yun. Mm-mm. Pero ang sabi sa Bible, man shall not live on bread alone. Oo. So kung meron man nasa pinakailalim na basic, kung may ilalagay tayo, yung word ni God. O ilagay natin, tinapay, shelter, damit. Dapat nakalagay din doon, word ni God. Mm-mm. O yun. So kumbaga, wag nating tanggapin yung Maslow's hierarchy of needs tapos i-etsapwera natin yung word ni God. Mm-mm. Kasi hindi tayo tao lamang. Tayo ay Kristiyano. So, mahalaga na yung karunungan bilang Kristiyano, i-add natin, hindi i-add integrated talaga sa ating, ibig sabihin, kasama talaga sa ating buhay. Ngayon, kung wala kang Diyos, yun ang, maiintindihan ko na yun yung pinaniniwalaan mo mga Oo. prinsipyo. May Diyos ka eh. Our identity is in. Kaya iba ang Christ. pakikitungo mo kapag Christian ang kausap mo. Yun din Pag yung, brethren. yun di yung sa kausap ko sa counseling. Tinatanong ko, niniwala ka ba sa Diyos? Kilala mo ba yung Diyos? Yes sir, blah blah blah, ganito. Sige, ito advice ko. Ngayon, kung hindi siya niniwala sa Diyos, ibahin ko yung advice, pero sa bandang dulo, sasabihin ko pa rin na, Mm-mm. pero kapag may pinaniniwalaan kang tunay na Diyos, yun. So, igagano ko pa rin. Idadirect mo siya sa ganun. Pero, ibibigay ko pa rin kung ano yung secular standard. Pero sa dulo, sasabihin ko pa rin yun. So, kasi may mga kinakounsel din ako atheist tsaka agnostic eh. Ang dami na ngayon, no? Ang dami. Pero, Mga estudyante. pero kung magiging strict lang naman tayo, dalawa lang naman yan eh. Disciple tsaka hindi eh. Oo, Sa hindi, hati na sama-sama na yan. Oo. Yung mga professing, mga hindi naniniwala, sama-sama na yan. Oo. Unrepentant, sama-sama na yan. Atheistic na. Yun talagang ano doon. Pero to accommodate yung makater mo. Yung madaming ganong klaseng kumbaga, mindset. gusto mo lang ding habaan yung patience sa kanila na may God grant them repentance. So, dinadahan-dahan mo sila. So, ang point ko lang, ikaw na Kristiyano, huwag kang ma-insecure kung may appearance ng karunungan at katalinuhan yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Remember, what is deemed foolish of this world, yun yung ginagamit pa nga ni God to shame the wise. Yeah. O, di ba? Sa katalinuhan ng tao, nagkaroon ng 72 or 73 na gender. O, tapos sabi ni Trump, hindi, dalawa na lang. Yeah. Tapos nung binasa ko yung 72 na yun, parang, nalito na ako eh. Parang, Nalito ka na din. parang magkaka-relate lang din naman. Tapos ang dami-dami pang mga pinagbabanggit eh. Nagsasub-sub, lang. So, kumbaga, May asexual kasi. people are trying to define themselves by the principle and thinking ng mundo. Mm-mm. They don't want to seek yung talagang solid na Yung rock and original foundation talaga. na galing kay Christ. We want the identity na ibinibigay ng mundo. We don't want the identity na ino-offer ni Christ sa atin. So, kumbaga, doon pa lang sa knowledge natin, may flow na. Nag-report nga ako dun sa dun sa Ah, communication kasi, social Okay. work communication and documentation. Pero sabi ko kasi ayoko nang mag-report. okay. So gumawa na lang ako ng PowerPoint and then yung mga groupmates ko yung pinag-report ko. Okay. Pero gumawa ako ng introduction Okay. kasi ang communication eh. So, saan nagsimula yung miscommunication? Okay. The language, ganito, ganyan. Mm. Nung araw, isa lang ang language. Totoo naman. Di ba? Kaso may iba-iba kasing theory yun kung ba't nabuo yung language. Hindi, ngayon, ang ginawa ko, wala sa report eh.
So, nung araw, isa lang ang language. Ah. Yung Torre ni Babel, yung ko. Kinuha kong Mm. ano kasi siya parang sila yung mga tao before the flood. Yes. Oo, sila yun Mm. maganda yung kwento kasi gumawa sila ng tore. Actually, mga iba may ano pa nga may tsuri pa nga na spaceship daw yun. Pero wag na natin Okay. yun. Pero gumawa sila sa asfalto yung ginamit nila na waterproof. Parang brick na Brick tisa. na well Big. tawag dito, well baked brick. Tapos tisa ay yung asfalto para waterproof na gano'n. Tapos isa sa mga goal nila beside dun sa para maging tanyag is para hindi na tayo mangalat. Oo, doon na lang daw. Oo. Ang utos sa kanila is Go and kalatan. multiply, di ba? Oo. I-populate yung buong mundo kasi Oo. nga Tapos yung dahil nga waterproof yung ginamit na hindi semento is nagsasuggest yun na hindi sila naniniwala dun sa sinabi ng Diyos na hindi niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Parang meron silang ganong Pero alam mo ba kung gaano kataas ang pwede itaas nun? Sobrang taas na yata talaga. Possibly na doble daw ng Burj Khalifa. Base doon sa technology na yon, and probably parang pa-pyramid style yung gagawin. So ibig sabihin, advanced yung thinking ng tao even before. Kaya nga sinabi ni God na lahat ng gustong gawin is walang ibig sabihin, kaya nilang magawa yun. However, kahangalan yun. Kasi kung na-reach nila yung kung ma-reach din nila yung space, depleted na yung oxygen. Hindi nga possible Kasi hindi mo pa rin ma-reach yung pinaka ng atmosphere dulo Ang point lang nun is kahangalan pa rin, all in all. Yun di pagpapakita na hindi lahat ng unity is okay. Nabanggit ko dun na so kapag meron rainbow, okay. Di ba? Yun yung promise ni God na hindi na niya gugunawin. Ang madalas na iniisip natin pag may rainbow, anong sign? Nawa, ang iisipin nating sign ng rainbow, promise ni God na hindi niya gugunawin ang mundo well, the enemy can use whatever symbol na generally is galing kay God. Yung maganda yung symbol nung ahas naman ng malupit no? Diba? Parang evil siya. Pero naging symbol din siya ng salvation diba? Oo, yung brazen serpent. Actually, yung swastika. Yung swastika. Bago gamitin yung swastika ni Hitler. Ano yung swastika? Yung pa-cross na may pa ganon. Yung ganon. Tapos ganon. Ano yan? Hindu symbolism yun yung pagiging unchangeable ng God. Auspiciousness. Maganda actually ibig sabihin niya. Kaya nga lang, dahil nagamit sa mali. So, ibig sabihin, even yung mga magandang bagay, pag ginamit sa mali, nakokorrupt, hindi na galing kay God yun. Galing na yun sa absence or lack noong divinity. So, kumbaga, to close yung part na yun, mahalaga na, yes, siguro aware nga tayo sa mga philosophy ng mundong ito, pero mas i-major natin yung karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Basta theory lang yan. Theory lang yun. Okay. 18? Okay, hanggang 19. Pinagpe-pray ko na maliwanagan ang mga isip nyo para malaman nyo ang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Malaman nyo sana na napakayaman at napakaganda ng mga blessings na pinangako ng Diyos sa mga taong pinili niya. Pambihira ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga nagtitiwala. Tama ba? Hanggang 19. Kaparehas ito ng kapangyarihan. Kaso nga lang, putol dito putol din naman dito. Sige, hanggang doon lang sa kapangyarihan. Okay. So, kumbaga, ang sabi dito, ang mata ng inyong karunungan o pagkaunawa. Bakit ito'y binanggit? The eyes of your understanding being enlightened. Eyes of your heart. Okay. Marami kasing tao may puso, may compassion, mali knowledge. Mali yun. Tama. Mali yun. Wala yun. Ibig sabihin, X yun. X din naman yung tama yung knowledge mo, pero walang puso. So, parehong mali.
So, kung i-amplify natin na marunong ka nga, Marami hindi, ka alam sa Bible. marami kang alam sa Bible, di ka na compassionate. Pero pwede ko rin sabihin na compassionate ka nga. Pero, Alam. ayaw mo namang alamin o mangmang ka sa Biblia. So, tandaan natin, yung sariling righteousness natin, walang ano yun, walang bilang yun. Yun yung kailangan natin. Kasi parang proud ka pa na wala man lang, hindi ako maalam sa Bible, pero mabuti akong tao. Mali pa din. Ganun naman kasi yung tao Mm. Once na, alam mo, crab mentality din yan Ah. Kapag ayaw mo na nahihigitan kay, ganun yun Tsaka inferiority complex. Oo, yun din. O sige, Tama. mahina ako dito, pero magaling ako dito. Oo. Eh, At ikaw naman lang, ano dyan? di ba, Ganun bilang naman isang disciple, kailangan humble ang heart. Kunyari, may nakitang magandang ganun. Ang ganda nun, no? Sabi ko mga barka, oo nga, pero alam mo, retokade mo. Laging ganun Laging may shade din. Oo, tapos kunyari, yung kapitbahay mo, yung mayaman. Diba? Ay, siguro. Di ba, parang, Laging may... ang tanong, masaya ba sila? May mga galog-galog pa. Hindi naman kompleto ang pamilya nila. Laging may ganun Parang gusto Minsan mong balansehin Minsan sinasabi natin yung sa ibang tao, hindi para ipakita yung realidad nila. Para lumabas yung Actually, sinasabi mo yun kasi may insecurity and bitterness sa puso mo. Okay. So, maging careful tayo. Kasi baka naman may bitterness na yung puso natin kaya puro negative yung sinasabi natin sa kapwa natin. Kanya may mayaman na gano'n. O di mainam, mayaman nga siya. sila. Oh. Pero, ano naman, parang laging may gano'n Pero, dami naman silang iniisip. Hindi ba dapat mas ipag-pray mo sila na mas makilala pa nila yung Diyos? O yun, di ba? Sabi dito, what is the hope of His calling? Ano ba yung hope ng calling? Yung perspective na tama sa future. Hindi tayo niligtas ni God para hindi tayo maparusahan sa impyerno. Hindi yun yung full package ng salvation ni God. Ang full package ng salvation ni God ay ito, yung believer ay magkaroon ng tunay na resurrected life, mabuhay sa eternal life, makalaya o tunay na makalaya sa kasalanan, yung justification, walang self-condemnation, yung ma-elevate yung Diyos sa lahat ng kanyang creation. Ibig sabihin, talagang si God ang mag-glorify sa buhay niya. Ngayon, tandaan natin, binanggit dito yung what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Yes, maraming mga kayamanan ang Diyos na binubuhos sa atin. Kaya nga lang, huwag natin kakalimutan na tayo daw mismo ang inheritance ng Diyos. Ang kayamanan ng Diyos. Ngayon, isipin mo, bakit tayo yung kayamanan ng Diyos? Makasalanan, laging unreliable, hindi faithful minsan, ganito, ganyan. Dami kang may enumerate na bakit tayo naging kayamanan ng Diyos. Nakalimutan natin na kaya tayo kayamanan ng Diyos kasi sa atin niya ininvest yung pag-ibig niya, sa atin niya ininvest yung karunungan niya, sa atin niya ininvest yung glorious riches ng transformation sa kabila ng suffering. Sa atin niya ininvest yung kanyang glory. Meron ngang logical dilemma dun sa sa John 3:16 Ano yan? Na parang sino bang mas mahal ng Diyos? Si Jesus o tayo? Yun yung logical dilemma dun. Okay. Kasi ang pinangtubos, ang tutubusin, yun yung mas mahal. Di ba? Yun yung kadalasan. Kasi ang pinaka-deserving ng pag-ibig ng Diyos is yung sarili niya. Okay. Kaya lang tayo nilikha ng Diyos is yung object ng kanyang pag-ibig. Okay. So, kumbaga, hindi required ng Diyos na iligtas tayo. So, kumbaga, huwag tayong mag-angas o magyabang na para bang i-elevate natin yung sarili natin that we feel important. Na nilalagyan natin ng purpose yung sarili natin sa creation ng Diyos outside sa paano Diyos. Naman ako? Tandaan natin nagka-purpose tayo dahil sa Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na purpose kung wala yung Diyos. Yan. Kaya nga yung atheism na nihilism, yung nothing else matters, yan. Nothing else matters. So, pag ganun yung prinsipyo mo, kailangan mo talagang tanggapin na walang purpose. Kailangan mo tanggapin na wala. Paano yung pag namatay sila?
Para sa kanila, eternal bliss yung eternal darkness. Yung parang madilim lang na wala lang. Wala lang. Wala lang, ganun. So, what di sila naniwala sa Diyos? Hindi sila niniwala sa Diyos. Kaya nga, nihilistic, parang fatalistic yung concept So, niya. ang Diyos nila, nothing. Parang gano'n. Hindi naman la Diyos yung nothing. Though we can assume na ganun nga. Hindi sila naniniwalang may Diyos. Para sa So, kanila, wala talaga. para sa kanila, hindi nila nakikita yung necessity na may Diyos. Umaagos lang ang buhay. Yes. Ang normally, yung mga ganun, pwede silang mag-fall sa humanism, socialism, philanthropism, yung mga ganun. Alam mo, na sir, ang hindi, daming ko na-encounter na kagagaling sa mga, kunyari, evolution na ganyan. Ang gagaling nila. Na talagang pag nagde-debate sila kapag hindi maalam yung Kristiyano, talo. Tandaan mo, even si Satan is morning star. Galing. Okay? Pero, Alam nyo, di kasi ang argument kasi kapag pangit talagang matatalo ka eh. Kaya kailangan aral ka din eh. Si Dr. Dino, maganda yun eh. Ang nangyari dyan, yung argument nila is, kung totoong ang tao ay galing sa unggoy, bakit may unggoy pa din? Diba? may sagot. May sagot na sila dyan. May sagot dyan. Kasi, ang tawag dito, yung evolution ay may iba't ibang natural phases. selection, May mga particular na creature daw na hindi naman natitreten kaya hindi nag-evolve. Ngayon, ang sagot ko dyan, kasi minsan yung kausap ko na atheist or agnostic, hindi rin naman nila alam yung mga ganun eh. So, ang sinagot ko sa kanila, di ba kako ang saging, 50% ng DNA ng saging ay similar sa tao. Pwede mo bang sabihin na hindi natitreten yung saging laging kinakain yung saging? O di dapat, kung natitreten ang saging, dapat nag-i-evolve na yung saging. Sabihin, walang emotions. Ba't nagkakadagta kapag nasasaktan yung puno? O di sabihin, merong chemical na nasasabi na nagkakaroon ng damage doon sa halaman. Ngayon, 50% ng saging, 50% ng DNA ng saging is similar sa human. Meron na ba tayong nakita na saging na halfway tao o halfway na tao din saging? Yun nga yung sinabi ko, bananas in pajamas. Wala naman talagang ganun. So, kung sasabihin lang natin na yung evolution ay manggagaling sa... Pero lang yan eh. No? Kaya nga kung sa tao lang yun, bakit hindi pwedeng sa isda mag-evolve yung tao? Bakit hindi pwede sa puno? Bakit hindi pwede sa gagamba? Ayun, yun yung pinopoint ko. Bakit kailangan laging sa unggoy? Pero yung ibang yung mga ibang niniwala sa evolution, sasabihin nila, kahit sa mga sinong hayop, pwede. Pero ang sa akin, bakit ang focus ay sa unggoy lang? Nagsishare din naman sila ng DNA doon sa ibang hayop at sa creation. So doon pa lang, magaan na siya ma-rabbit hole na siya. Ngayon sabi ng iba, at least we do not claim that we know. O yun na may sabi nung iba niniwala sa science na hindi kami nagkiklaim na alam namin lahat ng bagay. Ito naman ang isasagot ko. Hindi naman din namin kine-claim na perfectly namin nauunawaan lahat ng bagay. Pero dahil naniniwala kaming may Diyos, it is sensible for us to believe yung simplicity na siya kasi yung nag-create. Kumbaga, yun yung simplicity. Ngayon, kung gusto nyo pasukin yung complicated, go ahead. Pero for me, settled ako dito. Ngayon may magtatanong, hindi mo ba balak alamin kung ano talaga yung katotohanan? Sasabihin ko lang, nakita ko na kasi yung katotohanan para sa akin, si Christ. Nung sabihin niya na, I am the way, the truth, and the life. Para sa akin, ang mga question ko sa buhay, hindi ang area na yan. Ang question ko na sa buhay is itong mga makalangit na bagay. So, kung ikaw ay curious ka sa ganyang bagay, go. Pero as for me, ito Sige, yung... pwede ka naman bumalik pag nadarating may dulo eh. Oo. Pero kumbaga, natagpuan mo talaga. Ang sa mga kausap ko, sasabi ko lang, hindi lang kayo ang pwedeng magtanong. Kasi lagi nila sinasabi, ang proof of burden is tayo dahil wala tayong mapakitang evidence. No. Ba't may evidence din ba silang naipakita? Actually, marami silang sa kanila is evidence pero hindi naman siya 100% pa. Ngayon, ang bala ko pa rin na, ang tinatanong ko pa rin sa kanila, pero about sa kasalanan, pero about sa perfect design, hindi ko ba rin pwedeng itanong sa inyo yon? Di ba pwede din? So, do not assume na nasa amin lang yung proof of burden. Meron din kayo.
Mm. Bakit hanggang ngayon may kasalanan pa rin? Bakit hanggang ngayon hindi naayos yung pananaw ng tao regarding sa kasalanan? Ibig sabihin, yung science na sinasabi at pinaniniwalaan nyo has failed us. De sana natanggal na natin yung genes ng kasalanan o genes ng Evolution pala eh. Okay, natanggal natin yung genes ng misbehavior. Mm. Kasi ngayon, nai-engineer na yung yung lalaki, babae, kambal. Mm. Nai-engineer na yun sa in vitro fertilization Mm. Na-engineer na yun bakit hindi pa natin ma-engineer yung, ito, kailangan matalino na agad sa pagdadrive. Pagka panganak, musician to. Mm. Bakit hindi pa natin ganon? It is because hindi ibinigay yung ganong karunungan sa tao. Mm. Ngayon, pag ganon tayo mag-isip, maganda yung sinabi ni René Descartes Sabi ni René Descartes, hindi ito yung exact phrase, pero ganito yung idea, na ako ay isang imperfect na nilalang na nakakaisip na merong perfect na nilalang. Ngayon, para makaisip ako na merong perfect na nilalang, imperfect ako, isa lang ang possible na doon. Merong perfect na nilalang na nagbigay sa akin ng karunungan na merong perfect na Diyos. So, kumbaga, para ikaw maghanap or mag-aspire, yun nga, mag-aspire na merong perfect sa lahat para pangalagaan yung mga imperfect na to, sino ang pwedeng magbigay ng thought or impression na yun? O di yung perfect sa lahat? Kasi tanggap niya imperfect siya. Siya din nagsabi ng I think, therefore I am. Si René Descartes din yung ng Cartesian plane. Ang point ko lang is, isa siyang mathematician and philosopher. Na-realize na yung ganong bagay that there is a necessity for a creator. Sinasabi lang nung iba na hindi kailangan yung creation because hindi nila makita yung point na kung walang nagpasimula nung lahat ng bagay, hindi tayo mag-e-exist. Malayo o malapit lang tayo sa araw, di ba? May effect na agad. So, yung mga ganong bagay, minsan we avoid those yung mali lang ng konting sunog ka. So, kumbaga yung pinakikita dito na power ni God towards us is yung makasalanan gawin niyang banal. Maganda yung sinabi ni, I think si Mary ang nagsabi dito sa The Chosen. Baka si Jesus kaya bumaba sa atin, hindi dahil mga banal tayo, kundi dahil hindi natin kaya maging banal nang wala siya. 19 to 21, yung kaputol na 19. Na ginamit niya noong binuhay niya si Christ mula sa kamatayan at pagkatapos pinaupo niya si Christ sa kanan niya doon sa langit. 21. Kaya si Christ ang nagrurule sa lahat ng pinuno sa langit, sa mga leader, mga may kapangyarihan at mga Panginoon. Binigay kay Christ ang pangalan na higit pa sa lahat ng pangalan sa mundong ito at sa darating pa. So, walang power shortage kay Christ. Kumbaga, yung fullness at indwelling ng Godhead is nagmanifest kay Jesus. So, kumbaga, wag tayo sanang tumigil or masatisfy bilang Kristiyano na okay na tayo na save lang. Hindi yun ang plano lamang ng Diyos para sa atin. Makikita nga natin na dahil sa pagpapakumbaba ni Jesus, di ba, na-exalt siya. Right hand ni God. Right hand means ikaw yung friend, ikaw yung authority or power, or ikaw yung kalasag, or ikaw yung mediator, or whatever. Basta sa right, yung pinaka-strength. Tapos, in-elevate pa siya above sa lahat ng creation. Binanggit dito yung principality, power, might, dominion. Mga yan angelic host. Angelic host. Ngayon, sa mga angelic host na to, mas mataas pa siya doon sa lahat ng yun. Pagpapatunay na hindi siya hindi siya At sinabi mataas siya sa anghel. Diba? Sinabi nga sa Hebrews at sinabi niya sa mga anghel, sambahin nila yung anak or to worship the son. O bakit sasabihin ng Diyos na i-worship yung anak kung hindi siya dapat i-worship or hindi siya Diyos? O kung hindi siya Diyos. Di ba sinabi, huwag kang sasamba ng kahit sinong Diyos maliban sa Kanya. So para mag-unite ang tawag dyan may grand unification para mag-unite yung dalawang seemingly opposite na statement,
kailangan may greater statement doon na both totoo yung statement na yun kapag yun yung iniangat mo. So, kunwari, tao yung maputi, tao din yung maitim. Baka akala ko sabi mo kanina, tao yung maputi, tapos ngayon tao yung maitim. Ano ba Baka talaga? pareho Ano? silang Tayo. tao. So, yun, kailangan may greater truth or grand unification truth dun sa Tama bagay yun. na yan. Ang ganda nun. Ang ganda Ayun. nun. So, kumbaga, yung Diyos kasi, hindi mo siya ma-explain sa isang description eh. Yun din ang maganda na characteristic ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ikahon. Ibig sabihin, may mga bagay pa talaga siya na hindi makukonceive ng utak mo. Even yung wisdom nga niya, kaya nga, hindi natin maarok eh. It's because His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Ngayon, sige, tapusin mo na. 22 to 23. Nilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ. Okay. At binigay niya sa church bilang pinakamataas na Panginoon ng lahat. Okay. Ang church ang katawan ni Christ. Okay. Ito ang kumukumpleto sa kanya at si Christ ang kumukumpleto sa lahat-lahat. Since siya ang pinnacle or greatest at inelevate siya sa lahat ng creation, though hindi siya created, isa lang ang masasabi ko, na it is a privilege na tayo ay maging katawan niya. Ibig sabihin nun, ginoin tayo sa kanya. So, iisa lang. So, we are one in Christ. Pero, pansinin mo yung mga anghel, nakalagay ba, ginoin sila kay Christ? Hindi. Sinubject sila. Kaya, maintindihan mo din bakit, wala si Lucifer may ganong parang thinking parang nainggit siya or whatever. It is because, yung tanong ni David, what is man that you are mindful of him? Ala namang, may supernatural ba kapangyarihan yan? O yan. Ang sagot lang kasi is, yung angel kasi, hindi yan hiningahan ng Diyos. Yung angel kasi ay mensahero ng Diyos. Yung tao kasi hiningahan ng Diyos. So, may kabahagi ng being ng tao yung Diyos. Ay, yung Diyos, yung Diba tao. kawangis pa diba? Yun pa yung term. So, yun yung kailangan nating maunawaan. Yung angel, hindi siya talaga kawangis ng Diyos. Pareha siyang, Being. celestial being. Kaso nga lang, yung angel ay created din. Okay? Now, walang special sa tao. Naging special lang yung tao kasi merong spirito ng Diyos sa kanya. Pero kung natin, wala yun. We are just Hayop like lang. animals. Yun lang. Hayop. Kaya nga, pansin mo, same day kinreate yung hayop sa tao Kaya pag wala yung Diyos, espiritu ng Diyos sa buhay natin, para tayong asal, hayop. O di ba yung parusa niya kay Herod ba o Nebuchadnezzar, yung naging hayop. Di ba? Yung pinaka-base na eto ka kapag wala yung Diyos. At hindi matanggap ng tao yun kasi para bang condescending ang dating. But sometimes, kung yun ang magpapahumble sa atin, kasi dalawa lang na may uri ng tao sa mundo, humble tsaka humbled. Doon na tayo humilera sa humble. Huwag na sa humbled. Kasi baka pag ginanon tayo ng Diyos, sabi nga, Tumadlak ka talaga. sabi, at lahat ng tuhod, luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Kahit yung mga tao na napunta sa impyerno, walang choice kundi lumuhod sa majesty ni God in suffering. Lahat. Kaya naniniwala ko hindi at the end of this temporal world, at the end of this old heaven and earth, lahat luluhod sa harapan ng Diyos. So in short, Kasi kahit nasa hell ka, Lulu- mag-glorify pa si God. either lumuhod ka o paluluhurin ka. Doesn't matter, luluhod ka pa rin. Yun yung hindi matanggap ng ibang tao. Kaya sa hell daw, merong weeping and gnashing of teeth. Weeping kasi yung regrets na hindi sila nanampalataya sa Diyos, hindi sila tumawag sa Diyos. Yung gnashing, yung gigil at galit na parang gigil na gigil sila sa Diyos na parang ba't ginanito mo kami? Not realizing na sila ang nagdala nun sa sarili nila.
Nangangalit. Kasi gigil na gigil eh. Gigil na gigil sila kay God. Parang sa imbis na mag-humble down, lalo pa nilang pinagpipilitan yung sarili nila na God, dapat ganito yung ginawa mo. Eh, ang problema nga, hindi ikaw yung Diyos, siya yung Diyos. Makawa ka. Too close, nakalimutan kasi ng marami yung attribute ni God na sovereignty. Ayun. Ang madalas natin na pag-uusapan yung holy, 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 o kaya yung love, yung mga ganyan just, merciful. Nakalimutan natin isang magandang attribute, yung sovereign. Sovereign God. Gagawin ng Diyos kung ano yung gusto niyang gawin kasi Diyos siya. Sa ganun pa lang, sa ganun pa lang na point, malinaw na dapat sa atin na pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin. However, si God kahit sovereign, hindi siya umaakto out of whim. Yung parang trip ko lang, hindi siya ganun. Bound pa rin siya ng kanyang salita. Bound pa rin siya ng kanyang nature. So, kumbaga si God, truthful siya. yeah, do may linyang the foolishness of God is greater than yung greatest intellect ng man, but God is not foolish. So, meron siyang orchestrated na dahilan sa lahat ng bagay and meron siyang purpose and reason bakit na hindi natin magegets. Kahit sa pinakakarurukan ng wisdom natin, wala yung Diyos, hindi talaga natin magegets. Pero, meron yung dahilan. Hindi lang natin palaging nauunawaan. Yun. Pero sabi nga, we have the mind of Christ. So, ibig sabihin, unti-unti, pinapaunawa sa atin ng Diyos yung bakit nagaganap yung mga ganong bagay. Ayun lang. Yun lang, guys. Okay. Thank you. God bless. Bye!